isang langhap ng aromang kay bango. Sa kape, babangon tayo. Magtimpla't magpasigla. Sa bawat tasa, saya ay susunod na. Kahit gaano kainit, kalamig, andito ang kape sa kahit anong sulok ng Pilipinas. Dito sa Baguio, ang kape ang isa sa maituturing na pampainit sa pakiramdam dahil sa lamig na dala ng simoy ng hangin. Mula sa Session Road, sa Luneta Hill, sa Bacakeng, sa iba pang parte ng syudad ng Baguio, may dala itong yakap para sa malamig na panahon. Pumunta ang aming team sa 3 kapihan. Kapihan na nakaangkla ang pangalan sa wikang Filipino, kung saan ang wika ay buhay at may diwa. At sa mga kapihang ito, ang timpla nila'y may aromang bakas ang storya. Ano nga ba ang kwento ng mainit nilang tasa? Sa isang tahimik na kanto ng Baguio, malayo sa ingay ng Session Road, may isang kapihan na niyayakap ng hamog at nababalot ng mainit na pasalubong. Ang Cafe Kafagway, kakaiba sa mga kapihan. Dito ay isang paraiso dahil sa lapit nila sa kalikasan. Cafe Kafagway is, sa pangalan, it's a cafe. Actually, we started as a cafe lang and campsite before. So, kaya lang ang nangyari, mas nakilala yung cafe namin. So, that's why we closed the campsite and we extended it to more dining spaces. May bonfire, may mga tent, at mga display na galing sa mga lokal na alagad ng sining na siyang patok na patok sa mga turista. Sikat nga talaga dahil tila ang kapihan ay kapatid ng kalikasan. Sa pangalan pa lang nila'y mapapa-wow ka na. Kafagway, luckily my son is parang, ang sabi niya sa sarili niya, adopted siya ng Baguio. Nung nag-aral siya dito, na-fall in love siya, hindi ko na nga siya napabalik. So, nung nag-start siya mag-tayo ng business, una niyang hinanap is name. Napakaswerte, walang gumamit ng Kafagway. Kafagway is an Ibaloy word meaning wide open space. Ang kapihan na ito'y lokal na lokal. Bago pa kilalanin ang Baguio, ang nauna nitong pangalan ay Kafagway, na terminong Ibaloy na ibig sabihin ay malawak na espasyo. Kafagway na minsang puro berde ang paligid at lugar na niyayakap ang mga naninirahan. Sa kanilang kapihan, punong-puno ng halaman at mga puno'y pumapalibot sa kapihan. Dahil si Nanay Techi ay mahilig sa halaman, isang plant enthusiast. Nasa hilig niya sa tanim, ang kapihan ay malapit din sa kalikasan. Upang mas maunawaan ang pagkakakilanlan ng bawat cafe, tignan natin ang mga kakaibang produktong hinahain nila. Okay, when we started by reservation only. Since newbie kami sa ganung business, by reservation. Tapos na po ako sa Baguio, kakain aalis na. I'm a very creative person. Our family are very creative person. So what we did, yung mga pagpa-plan ko dito, I start doing workshop. I'm doing workshop like Kokedama, this one, and also Terrario. Tapos ang latest ko is the Baguio sa Banga. So I wanted kasi gusto kong i-highlight yung Baguio culture and tradition. Ang kapihan ay hindi lang para sa pagkakape. Isa itong destinasyon na hahanap-hanapin mo talaga. Bago pa umabot sa hapagkainan ang mga putahe nila, ito ay may hatid na malalim na kwento. Nung nag-umpisa talaga kami, ever since, we wanted to support local. We started with using local plates by Ugo Bigyan.
So, lagi kong hina-highlight because we are supported kami sa mga local artists, not only in Baguio, but everywhere in the Philippines. So, ang pinaka-highlight namin is the kiniing. If you're familiar with kiniing, kung taga rito ka, kiniing is smoked meat. So, we wanted na makilala kami na local products. So, you're asking me about the product, di ba? So ang goal namin agad, when we created the menu, dapat may local. Hindi lang yung typical na tapsilog, pasta. Even our pasta, kiniing pasta. And dinala namin dito, being a Bulakenya, yung aming kalumpit longganisa. So, kung makikita mo yung menu namin, so we have the strawberry shake because we wanted to highlight strawberry of the Trinidad of Cordillera. May tinatawag kaming pasalubong, so you can homemade namin ang aming pickled vegetable since kilala ang Baguio sa vegetable. Meron tayong pasalubong which is highlight ng lahat ng menu namin. In every rice meal, may kasama siyang atsara which is pickled vegetable, pickled papa. Sa menu nila ay talaga namang nakakamangha. Sa simpleng salita, ito ay matatawag na lutong bahay. Because we started it when we created our menu, lagi nga sinasabi, puro paborito namin. We wanted to sell something we love. Hindi kasi kami talaga yung restaurant na tinayo dahil commercial. Kasi nga dahil gusto ng anak ko, gusto niya. So, we started in creating our menu to the food we love to eat. Yun, dun kami nag-umpisa. Kaya lahat ng nasa menu, paborito namin kainin. Honestly, natuwa ako when some of my community friends and DOT Director Jovi ay nagpasalamat dahil we are the first ata to hold workshop, creative work, cafe who hold workshop. So, we're doing this for 3 years na the workshop. That's why last July, I was invited by DOT Director dun sa project ng Department of Tourism na Cozy Up in Baguio. It's business related. Kami hanggat maaari, we're trying to do a creative workshop. So, we wanted na maging brand ito as Creative Cafe. Ang mga workshop namin, crochet, dreamcatcher, pottery, yan ang mga workshop namin. Not related sa in making coffees. So we wanted, kasi nga like, ang sabi ko sa'yo, we wanted customers to feel at home and relax. Kape Kapagway, kapihang di ordinary, kapihang malapit sa lokal na produkto, at ang alok ng mga produkto ay sobrang Baguio. Sa puso ng Baguio, may isang kapihan na ibang-iba ang timpla ng kwento. Kakaiba at tila bahay talaga. Pinanindigan nga ang kanilang pangalan, ang Balay. Well, Balay Studio Café is actually based on a home atmosphere. Yung feel at home ka. Yung pagpasok mo dito, parang I'm back at home ganun. Kaya actually, the new renovation is parang kung pupunta ka sa mga old homes ng mga Pilipinas, yung mga kahoy, ganun. Kaya parang the balay is actually an Ilocano term or Tagalog yata, not quite sure, pero ang alam ko, balay is bahay. Ilocano pala. Balay is bahay, which equals youthful. Sa lamig ng ihip ng hangin, sa balay may hatid na yakap ng init. Na tila bahay nilang kapihan, sila ay inuuwian ng mga lokal at turista, pati na rin ng mga kilalang personalidad. Bali, yung owner is actually a part of the ABS-CBN, Kapamilya Fandom. Ay, hindi siya fandom, parang working at ABS-CBN. Kaya, with the help of other ABS-CBN crews, artists, and like Balay Studio Cafe handled multiple artists from ABS-CBN. For example, we had Vic Soto coming here one time, and also
Coco Martin and the others, as far as I can tell. Yeah. And with their feedbacks naman as mga crew, friends, families, also families and friends, nakatulong rin na mabuo ang Balay Studio Cafe. Kasi kung tutusin naman, if we have friends and love, they wanted to make business, we help them build it together. Kung ang balay ay tahanan, ano namang mga hinahain na nagbibigay buhay dito? Bale, pinagmamalaki namin ang Balay Studio Cafe with our own specialties, like ating mga drinks, may mga specialties rin tayong churros, champurrado na which is usually unique dito sa Baguio at walang ibang nagtitinda kasi dito. Kaya with those specialties na food and drinks, parang napapahiwatig namin na ang Balay Studio Cafe is unique siya dito sa Baguio. Kung ang nauna ay malapit sa kalikasan, ang sumunod ay may yakap ng tahanan. At ang panghuli, itinayo ng may pangarap, may hiraya, kapihang may sariling kwento at ibang timpla ng aroma. Hiraya, isang lumang kataganang Filipino na ang ibig sabihin ay pangarap o imahinasyon. Isang munting mithiin na unti-unting nagiging totoo. Di umano, sa kapihan na ito, ang mithiin ay nagbunga at ang kapihan ay itinayo. Nagsimula sa dalawang mag-asawang nangangarap, subalit sa kanilang mga anak ipinangalan ang kanilang minimithing negosyo. Gayon, dalawang pangarap ang nabuo at ang kapihan ay umuspong. Hiraya. Kasi yung Hiraya na for our cafe, pangalan ng mga anak ng owners. Hiraya Manawari. Naway matupad ang iyong mga pangarap. Mga pangarap na mula sa puso at diwa. Sa coffee namin is Hiraya Signature. Yung sa amin kasi, yung mga foods namin, ang dami ngayon nung serving. And for our drinks naman, yung quality din ng coffee since local beans kami. Pinagmamalaki nila ang kalidad ng kanilang produkto na naiiba sa karaniwang kapihan sa Baguio. Makikita ang pagpapahalaga nila sa kanilang produkto. Sa bawat inihahain nila, may kasamang munting pagsilip sa pangarap na nagbigay buhay sa kapihan. At syempre, sa bawat timpla, may mga taong nagbibigay buhay sa negosyo. Mula sa customers, suppliers, staff, at owner. Kung saan ang puso'y nagkakaisa na ang diwa ng kapihan ay nagsisilbing tila may buhay at ang timpla ay iba-iba. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isa't isa, may buhay na dala-dala. Babalik tayo sa Cafe Kafaguway, ang kapihang malapit sa kalikasan at kulturang may buhay. Kilalanin natin ang nagbibigay buhay at nagbibigay ng ibang timpla sa kapihan nila. Sa amin talaga, lahat ng tauhan po ay trained namin sa po. Salamat po, welcome po, dito po. So, all our staff, even the cook, kahit yung gardener namin, simple kasi, ano yun lalakad siya dyan, may dadating, magandang umaga po. So, we use Tagalog talaga. We use Tagalog. Although, majority of my staff are Pangasinan. From Pangasinan, stay in sila dito. Dito naman sa balay, bilang isang munting kapihan at tahanan ng kanilang mga customer, andito rin ang mga taong nagbibigay ng ilaw at haligi ng kapihan. Sa mga suki naman natin, they come back mostly because of our many products ng Balay Studio Cafe and also yung pakikitungo ng mga employees sa kanila. Kasi syempre kung hindi maganda pakikitungo ng employees sa mga customers, walang chance na babalikin sila. Kaya with this one, you get to know them better. Tapos parang you gotta be their friend also. Most of them actually bounce back to, kasi minsan kapag first time pa lang sila nagdating dito, meron yung tendency na alam mo yung parang mag-iba sila ng language. Like they come here, they speak in English, tapos maya you will get to know them more and now they speak in Tagalog. kaya kung once na you get to know them better na and more better, doon na magsisimula yung parang let's say acquaintances or friends na pagkikituan sa mga employees and customers.
Sa suppliers naman is most of them are lalo sa market. We have a lot of sellers doon na matatanda, ganun. Tapos may mga bata din. Kaya with using our mother tongue, lalo na I am an Igorot, full-blooded Igorot. Kaya minsan nakakusap ko sila with Katkanai. And parang the relationship parang na-start na doon. Lalo na sasabi nila, ay Katkanai, kagayan ko na ka. Tapos ayun, with that, may chances na bibigay sila ng discount. Ay, nakiatin na. Bali, ang ginagamit naman natin ng wika para sa malispetong paraan. Kaya sa Filipino, mayroon tayong po o salamat yun. English naman, we have thank you, excuse me. Bali, sa mga salitang yan, mas maayos yung pag-transaction. Para before and after sila umalis sa cashier, yung mga customer, we maintain a good relationship with them. Well, meron kasi yung sulking minsan na like, parang best friends na sa'yo. Kaya parang nawala na yung oh, how you doing? Parang gano'n na sa casual talk. Pero kapag bagong customers naman, babalik na tayo ulit sa, hey ma'am, sa inyo po. Parang formal na. Until we get to know each other, doon na ulit pupunta sa casual talk. Tunay nga, hindi mawala. Kagaya na lang sa kapag-buhay. Ang pakikitungo din sa tao ay may init ng tahanan. Talagang sinabihan kami ng boss namin na kahit anong mangyari, friendly pa rin tayo, accommodating tayo, kasi we cater to the people. Hindi ka pansin-pansin, subalit ang pinaka-importanteng proseso sa pagpapatakbo ng isang negosyo ay hindi lang matatagpuan sa likod ng counter, kundi nasa pagitan ng dalawang tao. Sa pakikitungo sa kapwa-tao, customer man o supplier, sa mga salitang pagiging mahinahon at may respeto, sa hiraya, kapagway, at balay, malakas din ang diwa ng kanilang proseso. Dahil sila ay Pinoy na Pinoy at lokal na lokal. Ang kanilang medium din ng pakikipagkomunikasyon ay Tagalog. Like I said, although nag-i-English ako, so I'm comfortable on that. Pero train kami dito. Kung makikita mo, we are surrounded by local products. Gawa to niya, Adelaida. This is Tree of Life, the one who's doing giant mandala. So, lagi kaming may pieces, local pieces dito, na nagiging start ng conversation with the customer. Okay po. Ayun pala. Hanggat maaari, sa mga bawat sulok-sulok, even sa table, parang dapat meron siyang start siya ng conversation. But, lagi kami Tagalog talaga. Sa balay, may isang all-rounder. Multilingual mula sa Kankanaoy, Ibaloy, Ilocano, Tagalog, at minsan ay Bisaya. At ang pinaka nakakahanga ay ang sign language niya. Bilang sa may talis ko ba na hindi ka nakakain kaintindihan ng customer at hindi na lang sila kabayan. Kasi parang tumuko na sila Wala pa po. Yes. Kasi, yeah, I am quite multilingual. Is that what pushed you to learn other languages to Yes. the concept? Yes, especially sometimes and some other times kasi may mga times na ang customers natin are PWD, like we have our ASL, sign language na mga customers, which is naintindihan ko naman yung sakali yung mga thank yous nila, ganyan. Kaya minsan kapag nag-order sila, they write it down, tapos after taking the order, express it. Minsan like mga letters, yeah, basics. Yan yung mga thank yous. Thank yous, mga what's your name, ganyan. At hindi pa huhuli, ang tono ay ina-adjust niya para sa mas maayos na komunikasyon. Customer, may particular na tono, punto o direction doon kayo ginagamit. Upang mabigyan din po yung brand personality, which is Yes. Just like the tone I am using right now and the pace of my speaking.
para mas klaro na mas maintindihan ng mga customers kapag nagpapaliwanag kami. Kasi kung lalo na kung mabilis ka magsalita, hindi talaga nila maintindihan. Kasi yung pagbigkasin kasi ng mga salita. Meron truth be told din, hindi na ako pa sa Tagalog minsan. At parang nabubulol like I said. Kaya, ayun, klaruhin at as long as na-explain mo gusto, dahan-dahan. In slow pace. Sa bawat kapihan, ang unang bumabalot sa diwa at mata bago ang higop ng iba't ibang kapeng may aromang kanya-kanyang kwento ay ang espasyo o ang lugar. Mula sa Luneta Hill hanggang sa Session Road at sa Bakaking, iba-iba ang lugar. Iba-iba rin ang kwento. Patuloy na dinadaloy at patuloy na buhay ang pagtitimpla. At sa bawat sulok ay may personalidad. Subalit, sa nag-iisang kapihan, nasa puso ng Baguio, sa lugar ay patok na patok sa Session Road kung saan laging dinadayo. Ito ang Balay, ang munting tahanan at kapihan sa Session Road. Hindi lang lang yung personality ng mga parang describe in 3 words. I only thought of 1 word. 3 words. From back at home. Yeah, back at home. Pag nakikipag-usap ko kayo Sa gitna ng Session Road, ang Balay ay nariyan para ipadama ang munting yakap ng tahanan at ng isang kapihan. reflecting dun sa personality ng Balay. Yes, ma'am. Bali, actually, most of the time, may mga customers na naman tayo na dyan sa platform na minsan humihiga, talagang feel at home sila ngayon. Kaya, talagang nakakuha yung atmosphere ng Balay Station Cafe. No po, and Di mawawala, laging nandyan. Hindi ka makakapasok sa kapihan kung wala kang pera. Sa presyo, mapamura man o mahal, sa bawat kapihan, presyo ng kape ay kaakibat din ng saya. Hindi mo mapipigilan mapabili kung ang hinahain ay kay sarap at may aromang bango ang dala. At kaya naman, napagastos ang aming team. Sa Kafagway, ang presyo'y makatarungan. Kung ang produkto ay lokal, hindi mag-aatubiling na gumastos upang matikman ang authentic na produkto. Sa Balay naman ay may discount, isang forma ng pagtatawad. Minimum discount, which also pagtatawad rin naman yan, which we also provide our services na pag-discount, lalo na at especially most of our customers are students. Pero yung minsan kasi kung nag-order sila, sasabihin namin na just in case if you have an ID, if you're a student or a senior or also a PWD, we can offer you 10% discount. Ganun po siya sa lahat. Sa kaso naman ng supplier, di umano. Kapag alam mo ang dialect, may discount ka. Sa suppliers naman is most of them are lalo sa market. We have a lot of sellers doon na matatanda, tapos may mga bata din. Using our mother tongue, lalo na I am an Igorot, food diet Igorot. Kaya minsan nakakusap ko sila with Kankanay. And parang the relationship parang nag-start na doon. Lalo na sasabi nila, ay, Kankanay, kagayan ko na ba? May chances na magbibigay sila ng discount. Ay, nakiya din na. Hindi lang sa lasa, disenyo at alok ang diwa. Andyan din ang paandar sa social media, koneksyon sa tao, at sa paraan kung paano nila binibida ang bawat kapihan. Dahil dito, may iba't ibang kulay ang mabubuo na nanggigising ng diwa at ito'y isa sa sikretong pampalasa. Pero sa kapihang ito, palong-palo! Ang Kafagway, hindi papatalo. May mga iba't ibang pakulo. Hindi lang kape ang serbisyo, may pagkain at workshop din. Gaya na lang ng pottery workshop nila. Dahil si Nanay Pechi ay alagad ng sining at sa lokal na produkto ay malapit ang loob.
Mapapa-wow ka na lang dahil ito'y ibang-iba. Kaya naman, sa social media, sisikat talaga. Yes, most of my workshop attendees, students, are tourists. Manila and other countries as well. So, paano po kayo nakikipag-communicate? Ang galing ng TikTok. My God. Social media. Before kasi we don't market. We don't market kasi nga since hindi pa kami pamilya. So, I think social media help us a lot, especially TikTok. Di umano, hindi raw sila nagpo-promote? Actually, we don't really promote. Before nga, it's tawag nga sa amin nung iba, no first 2 years, it's a secret garden. So, hindi naman, gusto namin ng customer who doesn't want money, di ba? Pero gusto namin ma-maintain yung serenity na. Sandali! Hindi sila pahuhuli dahil sila rin ay may pa-plot twist na hindi mo aakalain. Standard sa amin, pag nadinig naming may celebration, may birthday, may on the house kami. It's typical. Just like now, we have, since it's our anniversary, 4 years kami, we have free tarts sa lahat ng guests. Hindi nila alam yon, sinaserve na lang namin bigla. Tapos pag nadinig namin parang may anniversary o may birthday, slice of cake. At talagang mapapa-wow ka talaga. Sa Kafagway, hindi kailangan malakas ang promo. Sa kapaligiran at tanawin ay panalo na. Sa social media, sila'y bida. Sa mga tao, sila ang star. Tila secret garden nga kung tawagin. Tawag naman ng kalikasan ay malapit. At ang mismong lugar ay advertisement. At syempre, hindi kumpleto ang kapihan kung walang nakikita ang mata. Narito ang aktwal na ebidensya sa Kafagway, Balay at Hiraya. Itinayo ng may pangarap, binuo ng puso at kaisipan, at pinaandar ng iba't ibang kulay at ideya. Ang resulta, kapihang may diwa. Sa Balay, unang pasok mo sa kanila, ang pinakauna mong makikita ay ang iyong sarili. May salamin sa tapat ng hagdanan. Sa salamin, anong sumasalamin? People in Baguio are actually expressive with their opinions. Kaya we decided to make the mirror as a print and also reflection of their ideas. Pero every week naman, tiyatanggal namin yan. And it's actually fun reading everyone's opinion. Everyone's opinion, everyone's art. Kasi minsan may drawing just like those three over there. Alam ba ninyo na ang wika at negosyo ay magkasama? Sila ang magkaduwa pagdating sa negosyo. Kung walang wika, walang negosyo, walang diwa, at walang iba't ibang aroma. Ika nga ni Nanay Techi, it's valuable. Sa Balay, ito'y malaking tulong. Malalim kaming magtagalog kasi Bulaken nga. So it helps, alam mo, it's elevate the creativity. Yun yung napuna ko. When we talk in Tagalog, especially if I'm doing workshop, and even dito sa restaurant, pag ine-explain yung pagkain, parang may ibang dating. Parang pasay na yung English speaking eh. Wala na siyang dating. Pero yung magtagalog ka ng malalim, making conversation Tagalog sa customer, may something, parang, I don't know, parang yung pagkikipag-usap namin ng Tagalog sa customer, equate siya sa being creative. Mag-explain po pala kayo ng mga putahe po ninyo? Yeah, we do that. Lalo na pagka bagong customer, it added value talaga. Before, nandun na siya sa menu. Kung mapupunan yung menu namin, walang description na. But before, meron. Kasi we wanted a conversation with the customer. Kasi pag nandun na lahat, wala na. Wala nang ganito. Wala lang, ano tong kiniing pasta? Ano tong ganito? Kasi nakalista na lahat na ganon. My son and the family decided, alisin yung description para mas maging conversational. Yung pag-order pa lang, may pag-uusap na. Hindi mag-order lang ng ganito. Pag ito order ko, babayaran na. Handun yung conversation in Tagalog kasi nga ang pagkain natin ay tapsilog, yun mga food natin, di ba? So, handun yung wika. Language is actually a very
very important aspect, lalo na sa mga businesses. Kasi syempre kung may language barrier ang isa't isa, hindi magkakaintindihan, business is going to get to. I actually learned that from others na reading people is important din. Kaya kung sakaling malalaman mo, they smile at you, ganyan, tapos maganda ang pakikitungo sila, you know that they trusted you and they want, they love how, kung ano yung pakikitungo mo. Ayon sa eksperto, sa Department of Tourism, mayroong isinasagawang kilos para paunlarin ang Filipino brand of service excel sa pamamagitan ng pagbati ng mabuhay ng bawat tauhan ng negosyo. Ibinibida nito ang 7 M ng Filipino values, ang makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa, masayahin, may bayanihan, at may pag-asa. Sa pamamagitan din nito, ang diwa ng wikang Filipino ay may buhay at may kulay. Sa patuloy na paggamit, mayroong nabibigyang identidad sa ating mga Filipino. Isang paalala na ang wika, kultura at serbisyo ay magkaugnay sa pagbuo ng karanasang may puso at may saysay. Mabuhay! Mabuhay! Sa paglalakbay at pakikihalubilo natin sa mga kapehan sa Baguio, mula sa Session Road, Luneta Hill at Bacake, nakita natin na ang wika ay hindi lamang ito isang kasangkapan na ginagamit sa pagnenegosyo. Isa itong kaduwa ng negosyo. At ang wika ay buhay na buhay sa bawat negosyante ng coffee shops. Sa paglalakad natin sa bawat kanto, sa pagpasok sa bawat pintuan, at sa paglanghap ng bawat aroma ng kape, nakita natin ang isang katotohanan. Ang wika ay higit pa sa salita. Ito ay tagapagpadala ng kultura, ng identidad, ng pagkatao, at ng pangarap ng bawat negosyante dito sa Baguio. Sa bawat timpla ng kape, may kasamang kwento. Sa bawat presyong ipinaliliwanag, may pag-unawa. Sa bawat produkto, may pagmamalaki. Sa bawat lugar, may pinanggagalingan. Sa bawat proseso, may sistema. Sa bawat taong nakangiti sa likod ng counter, may pusong naglilingkod. At sa bawat promo at pag-akay sa mamimili, naroon ang pagnanais na makipag-ugnayan. Mula sa storya ng Kafagway, Balay at Hiraya, sinamahan ninyo kami sa pag-unawa kung paano ang 7 P's ay hindi lamang teknikal na konsepto, kundi buhay na buhay sa isip ng negosyante. Napagtanto natin na ang wika ay hindi lamang tinig. Ito ay direksyon, diskarte, at mismong kaakibat ng negosyo. Ang wika ang nagbibigay ng karakter sa produkto, ang nagpapakilala sa personalidad ng brand, ang nag-uugnay sa suki, ang nagbibigay buhay sa bawat tatak at pangalan, packaging at mismong pangalan ng tindahan. Ang wika ang naging tulay ng feedback, karanasan at pagkakakilanlan. Kaya masasabi natin, ang wika ay tunay na kaduwa ng negosyo, kasama, kaagapay at kabalikat sa bawat hakbang ng pag-unlad. Habang may kape, may kuwento. At habang may wika, patuloy na mabubuhay ang ugnayan ng negosyante at mamimili. At dito nagtatapos ang aming dokumentaryo. Maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay sa mundong kasing init ng kape at kasing lamig ng hangin ng Baguio. At tandaan, sa bawat negosyo,
May wikang nagbibigay buhay. Ako ito. Kawika mo. Feminine rin yun.